Magandang araw. Ako nga po pala si Lara. May asawa na nagtatrabaho bilang isang machine operator sa isang malaking construction company sa Gawing Malate. Sa kabila ng busy naming schedule, ay biniyayaan pa rin kami ng 2 anak. Isang babaeng nasa grade 5 na ngayon at isang lalaking nasa grade 3. Magmula pa noon ay nakasanayan ko nang maghintay ng jeep sa kanto. Huwag lamang akong mahuli sa trabaho. Isa kasi akong inventory clerk. Kung kaya naman sinisigurado kong nauuna talaga ako sa opisina araw-araw. Sanay na akong sa umaga pa lamang ay nakakaramdam na ako ng pagod mula sa pag-aasikaso ko sa aming pamilya. Ngunit habang nakatingin sa mga ulap ngayong umaga, ay parang bigla akong nalungkot. Parang may sariling buhay na bumulong sa akin ang mga bagay na hindi ko masabi-sabi kay Mark, sa aking asawa. Alam kong hindi tama ang iniisip ko, pero magmula kasi nang lumaki ang mga anak namin, ay parang biglang lumamig ang pagsasama naming 2. Kapag niyayaya ko siya sa kama, ay madalas niya akong tanggihan. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa hintayan ng jeep, napansin ko ang isang bagong driver na parabang tuwang-tuwa habang nagtatawag ng mga pasahero. Sa tingin ko ay nasa 5'6" lamang ang tangkad niya. Moreno ang kanyang kutis na mas pinatingkad ng suot niyang red na sando. At kahit nasa malayo ako, ay naaaninag ko pa rin ang mga kakaibang marka ng araw sa kanyang balat. Hindi naman siya kagwapuhan. Hindi rin macho ang pangangatawan. At higit sa lahat, ay mukhang 40 anyos na ang muka. Ngunit mayroong kakaiba sa kanyang hindi ko maipaliwanag. "Ma'am, jeep po." Anito nang magtama ang mga mata naming 2. Hindi ako nakasagot kaagad. Pero isang ngiti ang binigay ko sa kanya. "Malapit nang mapuno, ma'am. Kulang na lang ng 2 sa harapan." Dagdag pa niya. Wala akong nagawa kung hindi tumango na lamang. At sumunod. Sa kadahilan ng malapit na akong malate sa trabaho. Tinatamad kasing pumasok ang bunso ko kanina, kaya matagal na pilitan pa ang nangyari. Hanggang sa wala akong nagawa, kundi kumpiskahin ang cellphone nito. Para huwag na siyang mapuyat ulit sa kakalaro ng online games. Tunay namang siksikan at hindi komportable ang pwesto sa bandang gitna, kaya ayaw na ayaw ko ring maupo sa harapan. Bonus pa kapag na-jackpot ng driver na may amoy sa kilikili. Pero nang magtama ang braso naming 2 ng driver, ay tila nagising ang diwa ko. At mas lumala pa nang dumaan ng jeep sa mga lugar kung saan humahagupit ang hangin sa aking muka. Kasabay ang pasimpleng pagdikit ng siko niya sa gilid ng aking katawan. "Sorry, madam." Bumaling siya sa akin habang nakahinto ang jeep sa isang intersection. "Hindi ko sinasadya, promise. Hayaan niyo next time, 2 pasahero na lang ang papaupuin ko sa harapan." Mahinang sambit nito. Napangiti naman ako sa sinabi niya, kaya kinalimutan ko na lang ang masamang hinala ko sa kanya na mahilig at bastos siyang driver. Mas mabuti kung ganun. Para naman komportable kaming sasakay sa jeep mo, kuya. Tumango na lamang siya at naiilang na tumingin sa mga mata ko. "Andy nga pala, miss." Pakilala niya sa akin. Simula noon, parang araw-araw kong hinahabol ang oras para makahabol sa jeep ni Kuya Driver. Hindi ko maintindihan kung bakit. Marahil dahil ganun na lamang niya kadaling nakuha ang atensyon ko. Kulang na lang tuloy
Magmukhang hatid sundo ko siya dahil walang araw na hindi kami nagkakausap. Hindi ko naman nababanggit yun sa aking asawa dahil may sarili naman siyang motor at iba ang tinatahak na daan papuntang trabaho. Sabay man kaming kumakain sa hapag, ngunit mga bata lamang ang madalas nakausap ko. Naiintindihan ko namang pagod at stress siya sa trabaho, ngunit pakiramdam ko ay tuluyan na itong nawalan ng gana na kausapin ako. Para bang umuuwi na lang siya sa akin dahil akong asawa niyang masahol pa sa kasambahay kung ituring dito. Salamat sa libreng hapunan, Faith ah. Ano ka ba naman, Lara? Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil pumayag kang tapusin yung inventory ngayong araw. Kung hindi lang talaga kailangan ni Sir ang report bukas, hindi tayo gagabihin ng uwi ngayon. Ngumiti lamang ako dito. At naglakad na habang may nakasukbit na sling bag sa aking balikat. Gustuin ko mang magreklamo dahil sa matinding pagod ang natamo ko ng araw na yun. Ngunit alam kong sulit naman ang lahat ngayong natapos na ang report na taon-taon naming sinusumite sa Finance Department. Ibig sabihin, malaya akong mamimili ng 2 araw na leave sa susunod na linggo at 2 araw naman bago ang nalalapit na Pasko. Ma, pauwi ka na po. Nagagalit na si Dad dahil hindi mo raw sinabi na overtime ka ngayon. Hindi ko napigilan ang huwag mapabuntong hininga nang mabasa ang chat ng aking panganay. Kapag sinabing galit, ibig sabihin, masasakit na salita na naman ang bibitawan ng butihin kong asawa na para bang naging pabayang nanay ako sa mga anak naming 2. Siguro naman, hindi ko kailangang magpaliwanag at mayroon namang nakahandang pagkain para sa pag-uwi niya. Hindi man lamang nito naisip na kahit pagod ako sa trabaho, ay sila pa rin ang iniisip ko. Gustuhin ko mang sagutin ang chat ngunit mas pinili kong itago na lang ang aking cellphone habang nag-aabang ng jeep. Naluluha ako ng mga oras na yun. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para pigilan ang aking emosyon. Lara, pauwi ka na ba? Walang buhay akong napatingala nang marinig ang pamilyar na boses sa aking harapan. Si Andy pala, pero wala ng pasahero ang pinapasada niyang jeep. Mukhang balak na naman itong gumarahe ng maaga matapos maabot ang boundary at target niyang kita sa isang araw. Gagarahe na rin naman ako Sumakay ka na, hindi kita sisingilin, promise. Sa kabila ng lungkot na nararamdaman ko, ay nagawa akong pangitiin ng paborito niyang linya. Kung bakit ba naman kasi ang hilig sa salitang promise ng lalaking to. Sa kalagitnaan ng biyahe, ay ilang beses kong nahuli ang mga mata niyang panakanakang napapasulyap sa aking direksyon. May problema ba, ma'am? Anito na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Sinadya ko namang huwag tumingin dito dahil alam kong maaaninag lamang nito ang depresyon sa mga mata ko. Wala naman, Andy. Pagsisinoling ko dito. Masyado lang yata akong napagod sa trabaho kaya gusto ko nang matulog at magpahinga ng maaga. Kung sa bagay, ganyan din ako nang nagtatrabaho pa ako sa planta. Overtime dito, overtime dun. Lalo na ngayong Pasko. Kulang na lang magtungo kami sa trabaho ng walang ligo at walang tulog. Ganon na lamang ang gulat ko nang bumaling siya sa akin habang naniningkit ang mga mata. Huwag mong sabihin sa akin pumasok ka rin ng walang ligo sa trabaho, Ma'am Lara. Natawa ko sa naging bintang niya sa akin. Excuse me, Manong. Hindi naman ako umabot sa ganun, no? Pinagtawanan niya na lamang ako, kaya hindi ko rin napigilan ang huwag matawa sa takbo ng usapan naming 2. Ikaw lang naman siguro ang pumupunta sa trabaho nang walang ligo-ligo at walang toothbrush, sabi ko. Nasaksihan ko kung paano mapangiti ito habang nakatuon ang mga mata niya sa daang tinatahak namin. Naku, ma'am, ni minsan
Hindi ka naman nahimatay habang katabi mo ko, di ba? Ang bango ko kaya kahit walang ligo. Sabi pa niya. Natatawa ko siyang pinagmasdan. Di inamin mo ring wala ka talagang ligo minsan. Naku Andy, maawa ka naman sa aming nakakatabi mo sa jeep mo. Sabi ko. Habang tumatagal, ay hindi ko na namamalayang hindi na nawala ang ngiti sa mga labi ko. Habang kausap ko si Kuya Driver. Nang mga oras na yun, pakiramdam ko ay naglaho lahat ng pagod ko mula sa trabaho. Maging ang stress na bumabalot sa akin bilang isang asawa at pamilyadong babae. Ganito pala ang feeling ng may nakakausap. Hindi lamang kapag may problema, kung hindi sa mga panahong gusto mong magpahinga mula sa kaliwat kanang mga responsibilidad. Ganyan sana palagi, madam. Dapat, masaya ka at hindi tulad kanina na halatang problemado at maraming iniisip. Nang marinig ko yun, ay napako ang mga mata ko sa direksyon niya. Sakto namang dumaan ang jeep niya sa isang madilim na kanto. Kung kaya't konting ilaw na lang mula sa buwan lamang ang naibibigay na liwanag sa amin. Kung hindi tayo nagkita ngayong gabi, baka kanina pa ako nakikipagtalo at umiiyak sa harapan ng asawa ko. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Hanggang sa inihinto nito ang minamanehong jeep sa isang hindi matao at medyo may kadilimang lugar. Ma'am, pwede bang maging totoo tayo sa isa't isa? Hindi ko kasi kaya yung nagpapanggap na wala akong gusto sa'yo. Alam kong may asawa ka na at may pamilya ka na. Pero, mahina ang boses akong sumagot dito. Ang hirap, no? Ang hirap. Maski ako, hindi ko alam kung bakit nawawala yung mga problema ko kapag kausap kita. Kahit alam kong mali lahat ng yun, dahil pamilyado akong babae. Dahil sa mga salitang yun, pumagitna sa aming dalawa ang isang matagal na katahimikan. Hindi ko naawat ang aking sariling huwag tumingin sa kanya. Kahit sabihin pang alam kong mali ang nararamdaman naming dalawa sa isa't isa. Humarap sa akin si Andy, pero hindi siya nagsasalita. Tanging ang mga mata lang namin ang nagpapahiwatig ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin. Dumukwang siya papalapit sa akin. Hanggang sa mapansin ko na lamang ang masuyong halik niya na bumihag sa aking labi. Andy, nag-aalangan kong naitulak siya ng ilang segundo sa pagkabigla. Kahit alam kong sa sarili ko na gusto ko ang nangyayari ng mga sandaling yun. Tinawag din ito ang pangalan ko habang unti-unting bumababa ang haplos niya mula sa aking muka, paibaba sa ilalim ng neckline ng t-shirt ko. Napatingala na lamang ako at sa bawat paghagilap niya sa ilalim ng suot ko na parang nobya niya ako, ay siya namang higpit ng pagyakap ko sa kanyang matipunong braso. May hina at pabulong na boses ang naging sukli ko sa kanya ng mga sandaling yun. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na wala ng suot habang nasa likuran kami ng kanyang jeep. Para akong naging manikin na nakatulala sa kisame ng kanyang jeep habang nakabukas ang mga binti para sa kanya. Hindi ako makapaniwala na magagawa kong ibigay sa iba ang katawan ko. Ngunit sa kabila nun, ay napakagatlabi ako nang tuluyang umuga ang jeep sa aming pagkakasala. Kulang na lang ay huminto ang oras habang paulit-ulit akong pinagsasawaan ng driver na si Andy sa loob ng kanyang jeep. Nang mga oras na yun ay naging makasarili ako. Tuluyan kong iwinakli sa aking isipan na may asawa at mga anak akong naghihintay sa aking pag-uwi. Isang pagkakamaling mabilis ko rin namang pinagsisihan. Habang pinagmamasdan ko ang aking asawang nakabaluktot at walang kumot na natutulog sa sofa
nang makauwi ako sa bahay. Habang nakatayo sa kanyang harapan, ay naalala ko ang mga masasayang oras naming dalawa. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, at kung paano namin sinuportahan ang isa't isa. Hanggang sa marating namin kung ano ang mayroon kami ngayon. Siguro'y kailangan lang naming mag-usap at magkaroon ng oras para sa aming mga sarili. Oras para makapag-bonding kaming mag-asawa. Malayo sa maingay at nakakapagod na mundong ginagalawan namin ngayon. Tuluyang nangilid ang mga luhang kanina lamang ay namumuo sa mga mata ko habang nakatingin sa aking mister. Para akong nasemento sa aking kinatatayuan nang mahigpit niya akong niyakap na tila ba nawala ako ng kaitagal sa piling nito. Pinag-alala mo naman kami ng sobrahan. Akala namin may masama nang nangyari sa'yo pa uwi. Kalungkutan ang unang bumalot sa akin. Ngunit pinilit ko pa rin makapagsalita mula doon. Kahit alam kong kasinungalingan lamang ang maisasagot ko sa aking asawa. Pasensya ka na. Matagal naming natapos ang report, kaya nagabihan ako ng uwi. Nagulat ako nang umiling siya sa harapan ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Han. Ako nga dapat mag-sorry sa ating dalawa. Dahil hindi ko namamalayan nawawalan na ako ng oras sa'yo. Sa ating dalawa. Sa mga anak natin. Masyado yata akong naging busy sa trabaho. Hindi ko na naiisip yung hirap mong pagsabay ng pag-aasikaso sa mga bata habang tinutulungan akong punan yung mga pangangailangan natin sa pera. Nang mga oras na yun, tuluyan akong napasandal sa balikat niya habang dinadama ang presensya nito. Tahimik akong humingi ng tawad sa kanya dahil sa pagkakamaling alam kong habang buhay kong dadalhin at pagsisisihan. Isang kasalanang nagawa ko dahil nagpadala ako sa kalungkutan at pansamantalang kaligayahang hatid ni Manong jeepney driver. Isang linggo pagkatapos nun, muling nag-cruise ang landas naming dalawa ni Andy. Habang kasama kong nag-aabag ng masasakyan ang aking pamilya. Pansin ko ang excitement ng mga bata dahil napagpasya naming magbakasyon muna sa pamilya ng aking asawa sa Batangas. Tumigil ang jeep na minamaneho ni Andy at bahagya kaming nagkatitigang dalawa. Nang mga sandaling yun, walang ibang salitang lumabas mula sa kanya kung hindi, "Jeep po." Umiling lamang ako bilang tugon dito. At si Andy naman ay sinuklian ako ng isang ngiting may halong pag-unawa. Minsan, ang mga pagkakamali at mga hindi pagkakaunawaan ay nagsisilbing daan upang mas makilala natin ang ating mga sarili. Hindi laging madali ang pagpili ng tamang mga desisyon. Kung kaya, natutunan kong hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating magpadala sa ating mga emosyon. Bagkus, ay matuto tayong maging bukas sa ating mga partner. Hanggang dito na lang po ang aking istorya at salamat sa pakikinig.